Ang ibig po ba niyong sabihin, attorney, nung in-approve po ng Securities and Exchange Commission, tinignan din po ba niya kung yung PDR ay maaring nakapag-circumvent ng saligang batas? Tinignan ba ng SEC po yun? Yun po ba yung inyong assumption? Yan po ang aming assumption kasi lahat po ng mga dokumento at lahat ng mga requirements, pati po yung PDR instrument at lahat ng kailangan i-disclose, dinisclose naman po namin sa Securities So and yun Exchange po Commission. yun po yung assumption ninyo. Hindi kailanman malalaman ng Securities and Exchange Commission. Wala na pong alam doon ng Securities and Exchange Commission. Hindi po niya kontrolado yun. At ang Securities and Exchange Commission po ay hindi isang korte na sasabihin niya, ito hindi makalalabag ito sa saligang batas. Hindi po kasi trabaho ng Securities and Exchange Commission yun. Sukat na, ma-erase-through nila, nailagay po sa tamang mga requisite na hinahanap ng Securities and Exchange Commission. Kung halimbawa naniniwala kayo sa assumption ninyo na tama lahat ito, nakita lahat ng Securities and Exchange Commission. Any untrue statement or fact, ulitin ko po, any untrue statement of fact or omission to state a material fact required to be stated herein or necessary to make the statement therein not misleading shall constitute fraud. The Securities and Exchange Commission has not approved the securities or determined if this prospectus is accurate or complete. Any misrepresentation to the contrary is a criminal offense and should be reported immediately to the Securities and Exchange Commission. Ano po ang magdidikta kung may control ang PDRs? Yung pong binigay ninyong karapatan na nandito sa instrument. Alam po ninyo kung ilan ang binigay ninyong karapatan sa may hawak ng instrument? Napakarami po. Alam po ninyo ito. Number one, the right to delivery. Ano po bang ibig sabihin ng the right to delivery, attorney? Kung mamarapatan niyo po, pwede po ba akong sumagot? Opo, kung sino mo pong gustong sumagot sa inyo. Yung right to delivery po, ang ibig pong sabihin nun, kung ayaw niyo na pong hawakan ng PDR at kayo ay Pilipino, pwede pong ilipat sa inyo yung shares ng ABS-CBN Broadcasting Company. Kasi kasama po yun ng mga binili nyo. Meron po kayong deposit kung gusto nyo i-exercise kasi hindi naman po kayo pwedeng pilitin na maghawak ng PDRs hanggang sa huli. Kung gusto nyo hong i-convert yun into shares, then i-deliver po sa inyo yung ABS-CBN common shares. Dalawang bagay po kasi yun, attorney. Kung Pilipino po, kaya niyang hawakan. Kung hindi po siya Pilipino, hindi niyo ibibigay sa kanya sapagkat isa sa kondisyon ng PDR. Tama po yun. Pero kung hindi po ninyo niliwanag, yun pong foreign holder, meron siyang karapatan na mag-designate ng Filipino person. Tama po? Wala pong ganun sa aming PDR instrument. Kung siya po ay banyaga, ang kanya pong right is ipabenta yung shares para ang matatanggap lang niya ay yung proceeds ng shares. Cash po ang kanyang matatanggap. At kung pwede pong sumagot dun sa una niyong tanong. Sandali po. Yeah. Dalawa po yung listahan ng mga na sinubmit. Sandali po. Ang sabi po ninyo, wala po sa instrument ninyo na kapag ka foreigner ay hindi siya makapag-a-appoint ng isang Filipino person na maging nominee niya? Wala pong ganun. Wala pong Kung ganun. sakali pong maipakita ko sa inyo na nasa inyo pong instrument, kung sakali lamang po. Sige po. Ito po yung ano po sa item, nagbigay po kasi kayo ng isang sample ng PDR instrument. Siguro kabisado naman po ninyo, ako ngayon ko lang po nakita. May I draw your attention under item 2.3, ang subject po nito, form, title, transfer, and certificate. Ano po ang sinasabi rito? Lulundag na po ako dun sa pinag-uusapan. Sabi niya, andali po, hindi po pala yun. Nagsamali ako. Dito po sa page 29 po, nung prospectus ninyo accompanying the statement. Ano po?
meron po kasi kayong ABS-CBN 2014 registration statement. Kasama po yon ay yung prospectus. Sa page 29 po ng prospectus na yan, ganito po yung sinasabi. Each PDR is exercisable upon payment of the exercise price of 10 centavos and will entitle the PDR holder as permitted by Philippine law to either delivery of, ayun po, or sale of the payment of proceeds from the sale of one share. Of the issue price, 43.125 shall be treated as a deposit and shall apply towards payment of the relevant share upon exercise of the PDRs. Ito po yung kasunod. Delivery of shares to non-Philippine person is not permitted. Therefore, on exercise of the PDR, the underlying shares will be delivered only to the Philippine persons designated by the holder or otherwise sold on its behalf in the open market. Binigyan po niyo siya ng kapangyarihan na mag-designate ng non-Philippine ng Philippine person. Pag sinabi mo pong Philippine person, attorney, pwedeng individual, pwedeng corporation. Eh bakit ngayon tatalikuran ninyo na sinasabi ninyo wala siyang karapatang mag-designate? Ito po yung napakalaking kapangyarihan na binigay nyo sa kanya. Magiging isang instrumento po ito para i-circumvent ang saligang batas sa dami po ng kapangyarihang binigay ninyo. Kung babasahin po ninyo itong instrument na binigay nyo, ang title nga po nito ito po, Philippine Deposit Receipt Instrument, ABS-CBN Holdings Corporation. Dito pa nga po, may karapatan po yung holder. Mr. Chair, naririnig po ninyo? Siguro po mamaya na po kayo Hindi po. mag-confer ng note. Para po, Paumanhin niyo po. ganito po. Hindi nga nakita nyo po, meron. So, sa mga tweet, tama po ako. Meron pong nakasulat nga dito. Meron po pala. No? Mabuti po. Dapat po tinitingnan. Ako ngayon ko lang nakita po Pero kayo, kayo po nagpasimula nito, dapat alam po ninyo ito. Opo. Ngayon, isa pa pong kapangyarihan na binigay ninyo sa may-ari ng PDR, binigyan po niya the rights of the holder. Ito po yung talagang nakapagbigay sa akin ng iba yung parang pagkabahala. Bakit po ganun? Nakalagay rito, by way of an extraordinary resolution, the PDR holder can vary and modify their rights depending on several eventualities. Ito po ba sinuri ng Securities and Exchange Commission? Kanina po, yung mga tanong ng mga kasama ko. In-approve pala ng Securities and Exchange Commission. Ibig sabihin, pag in-approve yan, talagang may primary jurisdiction. Ganito po yan. Ang ibig po ba niyong sabihin, attorney, nung in-approve po ng Securities and Exchange Commission, tinignan din po ba niya kung yung PDR ay maaring nakapag-circumvent ng saligang batas? Tinignan ba ng SEC po yun? Yun po ba yung inyong assumption? Yan po ang aming assumption kasi lahat po ng mga dokumento at lahat ng mga requirements, pati po yung PDR instrument at lahat ng kailangan i-disclose, dinisclose naman po namin sa Securities So and yun Exchange Commission. yun po yung assumption ninyo. Yun po. Ngayon, yung po kasing pagbabari or modification of rights upon the existence of some eventualities or contingent conditions, mangyayari lamang po yun pagkatapos na approbin yung PDR para i-offer na ninyo. So lalabas po dito, hindi kailanman malalaman ng Securities and Exchange Commission kung ano yung mga rights na babaguhin at ano-anong mga conditions na magti-trigger kung bakit binago yon. Wala na pong alam doon ng Securities and Exchange Commission. Hindi po niya kontrolado yon. At ang Securities and Exchange Commission po ay hindi isang korte na sasabihin niya, ito hindi makalalabag ito sa saligang batas.
Meron po ba siyang ganung kapangyarihan, attorney? Na pag nung makita niya, ang totoo po nito, alam po niyo yung kasagutan eh. Ano po ang in-approve? Ang in-approve po nila sa inyo ay yung actual na pagbibenta ninyo ng Philippine Depositary Receipts. Wala pong kinalaman doon yung determination kung meron man, kung ito'y nakalabag sa saligang batas. There was no determination on the part of the Securities and Exchange Commission to look into whether or not some kind of circumvention has been done. Why? Hindi po kasi trabaho ng Securities and Exchange Commission yun eh. Sukat na, ma-erestro nila, nailagay po sa tamang mga requisite na hinahanap ng Securities and Exchange Commission, sabi niya, okay na yan. Pero hindi po niya titingnan. Hindi siya lalabas sa 4 na sulok ng PDRs na yan para lamang sabihin sa inyo, constitutionally, tama po ito. Wala pong ganon. Ang totoo po niyan, attorney, kung halimbawa naniniwala kayo sa assumption ninyo na tama lahat ito, nakita lahat ng Securities and Exchange Commission. Pero, kayo na rin po siguro ang dapat na tumingin dito sa inyong mga dokumento. May mga disclaimer po. Ito po. Doon pa lamang po sa Securities Regulation Code, ang sabi niya, Section 12, the Securities and Regulations Code, ito po, 12.7, Madam. Any untrue statement or fact, ulitin ko po, any untrue statement of fact or omission to state a material fact required to be stated herein or necessary to make the statement therein not misleading shall constitute fraud. O sa mga tweet, hindi sinasabi ng, yan ay complete na tama yan. Nilalabas ko ang sarili ko dyan. Sabi po ng dito pa lang sa batas, dito pa lang sa pagre-rehistro ninyo. Oh,